Pinaghahampas ko ng sasakyan ni Professor Vance. Sigaw ako ng sigaw para lang makalabas. "Buksan mo to!" "Ayoko pa po," I shouted loudly. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. His car is heavily tinted, kaya kahit na anong gawin ko, walang makakakita at makakarinig sa akin. "What are you doing?" Nairita niya na ring tanong. "Ikaw lalaki?" Sabay duro ko sa kanya. "Alam kong gwapo ka, pero hindi ako gunting, nabubuka ka agad sa'yo. Sa itsura mo yan, lalong-lalo na yung bigote mo. Sinasabi ko na nga bang may pagkamahilig ka eh." I was indeed right. You're a womanizer, babaero. Sa mga oras na to, nakalimutan kong professor ko siya. Napahawak siya sa bigote niya. Tila nauubusan na siya ng pasensya. "What are you talking about, woman?" He frustratingly asked. "Bakit mo ako dinala rito sa Sogo, ha? May gagawin kang masama sa akin?" Mas lalo nang nangunot ang noo niya. "Sogo? What?" "Ayun oh." Sabay turo ko sa Sogo Hotel. Napairap siya at natampal ang sariling noo. Kinuha niya ang kamay ko at itinuro sa katabi ng Sogo Hotel. "Mall. Mall ang katabi nito. Sa mall tayo pupunta, hindi sa Sogo." Sandaling natameme ako. "Bibili tayo ng damit mo. You will change your clothes," sabi nito. Para akong ipinirito sa init ng mukha ko ngayon dahil sa sobrang hiya. Langhiya naman oh. Pinapahamak ko lang ang sarili ko. Bumaba na si Professor Vance pero hindi pa rin ako kumikibo. Binuksan niya ng pintuan ng sasakyan para sa akin, pero hindi pa rin ako bumababa. "Get down!" Sa utos niya yon, ay agad akong kumilos. At saka bumaba. Nagkatitigan pa kami. Binigyan ko lang siya ng hilaw ng ngiti. Hilaw ng ngiti pero ngiting aso naman. Naunang naglakad si Professor Vance at sumunod naman ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kanina sa sasakyan. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi ko. Tumakbo pa ako dahil napag-iwanan niya na ako hanggang sa sabay na kaming maglakad. "Prof, bakit ko pa kailangan palitan ng damit ko?" Nagtataka kong tanong. "Hindi na pwede yan sa university. It's beyond the rules. The rule says that we have the right to wear whatever we want, sir. And I guess there's nothing wrong with my outfit. I look pretty on it." Depends ako. Pagkatapos ay pinasadahan ng tingin ang suot ko. He gazed at me with a deadly look. "Well, not anymore, Miss Magalona." "Kailan ba nagbago?" "Ngayon. Halika na nga." Sabay hawak sa pulsuhan ko at hinila na ako patungo sa loob ng mall. Nanigas ang mga kamay ko dahil sa paghawak niya. May iba akong naramdaman nang hawakan niya ang kamay ko. A sudden strike of electricity. What is this feeling? He's too formal for me. Nakaputing long sleeve siya at black slack and shoes. Tapos may mahabang necktie pa siya. Professor na professor talaga. At isa itong estriktong professor. Habang hawak niya ako, I felt outcast. Given that he's so tall habang ako ay hanggang kilikili lang niya. Nagmukha akong bata na hila-hila niya. Dinala niya ako sa clothes section. He chose a white woman's polo for me and a nude slacks. "Here, suotin mo to." Sabay lahat niya sa akin. At napangiwi ako. I don't like that eh. That's so nanay. And hindi naman siya bagay sa footwear ko. I declined. Nakabus kasi ako kaya hindi bagay sa slacks. At hindi ko gusto ang damit na pinili niya para sa akin. Too formal for a brat like me. "Gusto ko ng mga sexing kasuotan, sir. That's my style. And I feel beautiful wearing sexy clothes." Noon pa man mahilig na talaga ako sa sexy clothes. Hindi naman sa nagpapaganda ako, pero pakiramdam ko, ang ganda ko
kapag gusto ko ang damit ko. I am very sensitive with how I look, especially how I dress. I didn't wear sexy clothes to show off on men and to others but to make myself feel beautiful and satisfied. It doesn't mean that if you were revealing our sexy clothes, you are already seducing others. I did this for myself, not to others. Miss Magalona, I hate a stubborn kid. Professor, I am not a kid anymore. I am a woman. Then, wear this. Can't you see that nagmumukha kang bata dyan sa suot mo? Look at you. Sa bunso mo bang kapatid yan? Para kang grade 2. Tiningnan ko ang crop top ko. What the heck? Sa tingin niya ba pang bata to? Porket maliit tong bata agad. For your information, Professor Vince Hanson Buenavista, una sa lahat, wala akong kapatid. At isa pa, crop top to. Hindi damit pang bata. Dahil sa inis ko, hinablot ko ang mga damit na nasa kamay niya at tumalikod para pumunta sa fitting room. Another, I need heels. Sigaw ko sa kanya at saka tumalikod ulit. Nawawala na ang respeto ko sa kanya dahil sa panghihiya niya sa akin. Maluha-luha nga ako nang sinabihan niya akong mukha akong grade 2. I hate him. Pues, isinuot ko na lang ang pinapasuot niya para wala na siyang masabi. Grade 2 pala ha. Porket 6-footer siya tapos ako 5'5 lang. Nag-insert ako para kahit papaano ay may style. Well, maganda naman siya. Pero hindi ko pa rin ito gusto. Inaayos ko ang buhok ko at inilabas ang aking black sunglasses at isinuot yun. Binilhan na rin ako ni Prof ng nude estilito. I also applied red matte lipstick for the final touch. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin at napangiti ako. Perfect! This is fashion. Gorgeous, Angelica. Gorgeous! Pagkalabas ko, nakita ko si Prof Benz na nakaupo. Lumapit ako sa kanya, ngunit parang hindi niya ako napansin. How do I look, Prof? Grade 2 pa rin ba? Dahan-dahan siyang tumingin sa banda ko at napaawa ang kanyang labi. Napangiti ako sa reaksyon niya. I know. He found me beautiful. Simpleng damit ang ibinigay niya pero parang ginawa ko itong fashion. It's not about the dress, but it is how you carry it. Baby? Bulong niya sa sarili. Nainsulto na naman ako sa sinabi niya. Kanina grade 2. Ngayon baby na. Aba, sumasobra na talaga itong mokong na professor na to. Sir ha? Nakakainis na kayo ha? Napipikon na talaga ako. Sobra-sobra ng panghihiyaan niya sa akin. Talagang inis na ako sa kanya. Ni hindi man lang ako nakarinig sa kanya ng salitang ang ganda mo. Puro pang lalait lang. Nang sumapit ang weekends, ay nagkaayaan ng mga barkada na mag-hangout. Kaya pumayag agad ako. Gusto kong mag-release ng stress. Nakakapagod talaga. Lalong-lalo na yung Professor Vince na yan. Gwapo sana pero istrikto nga lang. At palagi na lang ako naiinis sa kanya. He's getting into my nerves. So bad. Oh, bakit ang haba na naman ng mukha mo? Second semester na girl. Panimula ni Alicia nang makita nakasimangot ako at baka sa mukha ang pagod. At pagkatapos ay binigyan niya ako ng shot. Agad kong itinungga ang ibinigay niyang alak bago nagsalita. That damn professor always gives me a headache. Para siyang tinik sa buhay ko. Professor Buenavista, how can you hate him? Sobrang gwapo niya kaya. Pangungontra ni Cyril sa akin. Gwapo nga, pero suplado naman. Natawa na lang si Janela. Palagi kasi siyang pinag-initan ni Professor Vince. No wonder. Galit ang babaitang yan doon. Janela is my classmate. Pareho kami ng kursong kinuha.
Habang si Alicia at Cyril ay architecture. Though minsan na lang kaming mag-hangout, solid pa rin kami. Konting-konti na lang ay gagraduate na rin kami. Professor Vince Hanson Buenavista is a good catch. Sabi ni Alicia. Napangiwi ako. Ew, no way. I hate him. He's a campus heartthrob though. San ka pa? And this is single. I just rolled my eyes and said, whatever. Natawan na lang silang tatlo. Lumalalim na ang gabi at tinamaan na rin kami ng epekto ng alak kaya sobrang ingay na namin. Janela already has a boyfriend. And so we are, Angelica. Ikaw na lang ang kulang. Kailan ka pa ba? Poor you. Sabi sa akin, Cyril. Lasing na talaga ang mga ito. Pati ako ay umiikot na rin ang paningin. It's true na sa aming magkakaibigan, ako na lang ang walang boyfriend. I flirted men before, pero ngayon, wala na talaga. Pare-pareho lang naman ang mga lalaki eh. Sakit lang sila sa ulo. I'm not interested in men. Sasakit lang ulo ko sa kanila. I replied. Nagtawanan silang tatlo na halos gumulong na sila sa sahig. Dahil sa sobrang kalasingan. How about we make a dare for you? Sabi ni Alicia. I have no time for that. Nainis kong tugon. It's Professor Vince, Angelica. It caught my attention. Okay. Ano ba ang dare na to at bakit kasali si Prof. Vince? Anong meron sa kanya? Nagtawanan sila. Sa tanong ko, see? Interesado ka sa kanya, hindi ba? There's no way for me to be interested in him. You hate him, right? Napatango ako. Then, it is time for revenge. Make him fall for you. What a lame. Then, I laugh again. I'm serious here, Angelica. Sabi ni Alicia. To make it exciting, I'd bet the condo. Kapag nagawa mo yan, sa'yo na ang condo unit ko. Alam kong matagal mo ng pangarap yan. Gatong pa ni Cyril. And umayo naman si Janela. A condominium? If I'd make that damn professor fall in love with me, I'll have their condominiums. At kapag nahulog sa akin si Professor Vince, saka ko siya iwanan na parang basang sisiyo. Makakaganti na rin ako sa mga pinaggagawa niya sa akin. I guess hindi naman madali yon. Konting charm and flirting skills lang siguro ang kailangan ko para maisakatuparan ang dare na to. That's pretty exciting. Be wild, girl. Make your revenge. Isa pa, malapit na tayong graduate. Hindi mo na rin naman siya makikita pa. So, deal or no deal? Ininom ko ang huling shot and said, deal. At dahil sa sinabi ko, ay nagpalakpakan ang mga kaibigan ko. Be ready, Professor. You're about to fall in love with me. No one's gonna stop me for my evil plan. Not even you, Professor Vince. You can't tame me, Professor. There's an upcoming search for Mr. and Miss Campson. Every department should have a representative. May interesado ba sa inyo? Anunsyo ni Professor Buenavista. Everyone got excited except me. Napadako ang mata ni Prof. Vince sa akin, kaya agad ko siyang binigyan ng napakatamis ng ngiti. This is the start of my plan. To make him fall for me. Nakita kong napalunok siya at umiwas siya ng tingin sa akin. Bigla kong itinaas ang kamay ko. Prof, ako na lang po ang representative sa ating departamento. I believe that I definitely fit in that pageant. No doubt, Prof. Sabi naman ni Crastancia na tumayo pa at nagpunta sa harapan ng mga kaklase namin. Ayan na naman siya. Crastancia is beautiful naman. She has a morena skin at matangkad din. Bagay sa kanyang mga pageant pero kahit ganon,
Marami pa rin hindi nagkakagusto sa kanya dahil hindi ito marunong maging humble. Kung sa klase, siya itong bida-bida. That's what they called her. Actually, hindi naman masama ang ganyan pero siguro nasobrahan lang siya. Nako naman, Constancia, give chance to others naman. Palagi na lang ikaw ang representative. Pero hindi naman tayo nananalo. Pangontra ni Dave, isa sa mga kaklase namin. Sumang-ayon naman halos lahat ng mga kaklase ko, hindi naman talaga siya nananalo. Dahil sobrang exaggerated siyang rumampa. At kapag introduction, sobrang basag ang boses at matinis pa. Ang sakit sa tenga. She just rolled her eyes. Pwes, sino ang isasali nyo? Wala namang ibang maganda at matangkad dito kundi ako Si Angelica pwede yan. Dinig kong suggestion ni Sian. Napatigil ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang pangalan ko. Lahat ng mga mata nila ay nakatuon sa akin, including Professor Vince. Anak ng putakte, pahamak talaga itong lalaking to. Kung hindi ko lang yan kaibigan, tinuhuran ko na siya. Naputo lang ang katahimikan ng lahat nang malakas na tumawa si Constancia. Si Angelica? Nagbibiro ba kayo? Natatawa niyang sabi. Then, she looked at me with a judgment on her eyes. Maputi lang siya. And look at her height. Hindi pwedeng pang pageant. Hello, Mr. and Miss Campson, ang sasalihan mo. Hindi pageant for kids. Aba, naginit ang sulok ng tenga ko dahil sa pang-insulto niya sa akin. Tumayo na rin ako para harapin siya. Akala niya siguro urungan ko siya. Kung makaasta ka, akala mo naman sino kang Miss Universe, hindi ka nga makaabot ng second round. At kung sa swimsuit lang, hindi ka papasa doon. Dahil maitim ang singit mo. Nagtawanan ang mga kaklase ko sa huli kong sinabi. I didn't mean to humiliate her, but she pushed me to do so. Pinahiya niya rin ako, at hindi ko hahayaan na ganunin lang niya ako. I'm an angel with the devil in me. Natahimik siya at namula sa hiya. Hinarap ko ang lahat. I can be our department's representative. I am not that tall pero magagawan ko yan ng paraan through wearing heels. And I believe I can do better in the swimsuit and evening gown competition and even in the question and answer portion. Everyone cheered for me and they clapped their hands for me. That was so overwhelming. Sa lalaki ang representative ay si Sian J. Masaya ako dahil ramdam ko ang suporta nila. Ngunit biglang nanahimik ang lahat nang magsalita si Professor Vince. There's a swimsuit competition. Kunot noon niyang tanong. Yes, sir. Sagot naman ng lahat. So, if you'll be the representative, you'll wear a swimsuit. At parang napaisip pa siya. Tila hindi siya kumbinsido sa isiping yon. No, it can't be. Nagtaka kaming lahat sa inasta ni Professor Vince. He's so strange. What do you mean, Prof? Nagtataka kong tanong. You can't be our class representative. Mas qualified si Miss Constancia Guaves on that competition. Nabingi ako sa bulungan ng mga kaklase ko. Tila hindi sila makapaniwala sa desisyon ni Prof. Pero sir, bakit hindi natin bigyan ng chance si Angelica? Pagtatanggol pa ni Sian sa akin. No, Miss Guaves is right. She's too small for that. Sinalubong ko ang mata ni Professor Vince, ngunit hindi niya ako matingnan. Sa halip, he fixed his things and ready to bid his goodbye. So, it's final. Si Miss Constancia Guaves ang magiging representative ng ating departments. The female category and Mr. Sian J. Castro for the male. Class, dismiss. Sabi nito, sa betalikod. See? I'm more qualified. Dream on, girl. Nanunod yung sabi ni Constancia sa akin.
Nanubig ang mata ko dahil sa hiya. His words affected me differently. So differently hard. He doubted me so much. And I hate him more. Sa lahat ng tao, hindi ko inakala na sa kanya pa manggagaling yon. Nasaktan ako sa sinabi niya dahil sa kanya mismo nanggaling na hindi ako pwedeng sumali. Dahil hindi nga raw ako qualified sa competition na yon. It hurts so much. Masasaktan ko rin siya gaya ng ginagawa niya sa akin. Dumating na nga ang araw ng pageant. Sobrang dami ng tao at kanya-kanyang cheer sa bawat kandidata. Habang ang departamento namin, walang kasupo-suporta kay Cristancia. Kung wala sanang attendance, wala ako rito ngayon. Masakit pa rin ang sinabi ni Sir sa akin. He made me question for myself. Hindi ko na siya pinapansin. Kinukumusta pa ako ng mga friends ko kung ano ba ang progress ng plano ko kay Professor Vance. Pero parang gusto ko nang umurong. Dahil ayaw ko na siyang makita pa. Galit ako sa kanya. But for my revenge, I'll stick on the plan. I'm indeed right. Hindi nga nakapasok sa second round yung hambog na Cristancia na yan. Bulong ni Janela sa tabi ko. As the night went deeper, the competition also nearly came to its end. It's down to 5. Before the announcement of winners, let us welcome Mr. Kenji Guzman, the vocalist of the succeeding band, to serenade our lovely candidates. Nagulat ako nang makita si Kenji. Classmate ko siya noong high school. Yun nga lang, nag-migrate ito sa Amerika para doon na mag-aral at ipurso ang kanyang pagiging singer. Ngayon ko lang ulit siya nakita. Mas lalo siyang gumwapo. He's my crush back then. He sang the song of Neo entitled Miss Independent. I really love the song. He has a very beautiful voice. Hindi nakakasawang pakinggan. Nang mag-umpisa na siyang kumanta, ay naghiyawan ang mga tao. Siyempre pati na rin ako. Ay napasigaw sa ganda ng boses niya. Biglang bumalik ang mood ko. This guy is really attractive. I love you, Kenji. Nang ibabaw ang sigaw ko kaya naagaw ko ang atensyon ng iba, including Kenji. Nang mapako ang mata niya sa direction ko, nagulat siya, pero maya-maya ay sumilay ang ngiti niya. Muntik na akong mangisay sa kilig nang kumintat siya sa akin. Bumaba siya sa stage at pumunta sa direction ko habang patuloy pa rin sa pagkanta. He stepped in front of me and got my hand. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa labi niya. At habang kumakanta siya, ay nakatitig siya sa aking mga mata. Pagkatapos ay kinuha niya ang rose sa pocket niya at ibinigay yun sa akin. Para na rin akong sumali sa contest dahil pati ako ay hinaranan niya. Nangisay pa nga ang iba sa inggit eh. After that, he returned to the stage. But the unexplainable feeling was still there. Hindi pa ako nakontento. At isinigil ko pa ang I miss you. Ngumiti si Kenji ng pagkatamis-tamis. Then, pagkatapos niya kumanta, he replied, I miss you too. On the mic. Inggit na naman sila. Ang ganda ng boses niya nung sinabi niya ang I miss you too. Sobrang lalim at ang manly at napakagwapo pa. Sa gitna ng pagsasaya ko, parang naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin. Inilibot ko ang paningin ko at muntik na akong matapilok ng matuntun ng mata ko ang mata ni Professor Vance na nakatitig sa akin. He was on the crowd, but it was like he was watching me all the time. Para niya akong papatayin. Sa talim ng mga tingin niya at ang pag-iigting ng panga niya ay kitang-kita ko din. Napapadaanan ng mga ilaw ang mukha niya, ngunit mas lalo lang siyang naging attractive kahit nasa madilim na party siya. What's wrong with him? Ano na naman ba ang ginawa ko sa kanya? Are you sure na hindi ka nasasabay sa akin? Janelle asked me one last time. Tapos na kasi ang event and it's time for us to go home.
Janela offered me a ride, but I declined kasi hintayin ko na lang si Mang Neri. I gave a small smile. Yeah, maghihintay na lang ako. Fine, huwag kang aalis dyan ha kapag wala pa ang sundo mo. Bili nito. Natawa ako sa pagiging caring nito. Kahit kailan talaga itong si Janela. Yes, mama. Biro ko. Kaya natawa na lang ito. Sa labas ako ng school naghintay. It's almost midnight and wala pa rin si Mang Neri. When I scattered my eyes at the gate, I saw Kenji. Kenji? Tawag ko sa kanya. Nang matunto niya ang direction ko, nanlaki ang kanyang mga mata parang nakakita siya ng multo. Nang makita niya ako. At parang ang namumutla ito eh. Tumakbo akong palapit sa kanya. Uwi ka na? Let's catch up muna. Tagal nating hindi nagkita eh. I got confused when he distanced himself at me. Tiningnan niya ang likod ko at para siyang nataranta. Uwi na ako. Jel, may gagawin pa ako eh. Sabi nito na parang kinakabahan. Nalungkot naman ako doon. But I tried my best to understand him. Can I have your number instead? Dagdag ko pa. No, aalis na talaga ako. Sabi nito at halos patakbo nang pumunta sa kanyang sasakyan. Anong problema nun? Okay naman kami kanina ah. Pagharap ko'y muntik na akong mapatalon nang makita ko si Professor Vance. He was at my back all this time. Malayo siya ng kaunti sa akin pero nakatitig pa rin siya sa gawi ko. Para naman itong multo sa isip ko. Baka natakot sa mukha ni Prof. Kaya natawa na lang ako sa isiping yon. Hindi ko siya pinansin dahil hanggang ngayon ay galit pa rin ako sa kanya. Wala naman nang masyadong tao sa eskwelahan dahil nag-uwian ng iba. Parang ako na nga lang yata ang hindi pa sinusundo dito eh. Ilang sandali pa nang nakababagot na paghihintay ay may huminto na ring sasakyan sa harapan ko. A black Lamborghini again. Alam ko na kung kanino ito. Get in, Miss Magalona. Striktong utos nito. May sundo ako, sir. I'll take you home. Pinag-cross ko ang aking mga kamay and look at him with a sadistic look. Prof. Benz, ayoko po. Ulit ko, ayoko. His face frowned. Iniiwasan mo ba ako? Sa paraan ng pagtatanong niya ay parang boyfriend ko siya. Para kaming may LQ kaya hindi ko siya pinapansin. Pilit kong pinipigilan ang pagngiti ko dahil sa naiisip ko. Luka-luka, professor mo yan. At isa pa, galit ka sa kanya hindi ba? Sabi ng kabilang side ng isip ko. What do you mean, sir? Maang-maangan ko. Bakit hindi mo ako pinapansin? Parang nga siyang boyfriend ko sa tono niya. Pigilan niyo ako. Kakalampag na talaga dito. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sir. Sige na po, umalis na po kayo at may sundo ako. At para namang naubusan na siya ng pasensya sa akin, kaya binuksan niya ang pintuan ng passenger seat. Sakay Angelica. Don't test me. Wala na akong nagawa, kundi sumakay dahil sa sobrang nakakatakot na boses niya. At first time yun na tinawag niya ako sa pangalan ko. Ano na naman ba ang problema niya? Kapag ako napikon sa gwapong ito, naku, bubutasin ko talaga tong Lamborghini niya. Tingnan lang natin kung makakaya niya pang pasakayan ako kung butas na yung sasakyan niya.